Ngayon nga kapatid ay usap-usapan itong muling kampyonato ng Onyx PH dito nga yan sa ESL na kung saan kapatid muli na naman tayong pinakitaan itong ang Nikelra ng mga malupitang galawan, binalagbag at hindi man lang pinaporma itong ang sila Kyrie. Ito na yata yung pinakapangit na naging performance ng Indo dito nga sa international tournament ng Grand Finals. Onyx PH kampiyon na naman. Coach Sheb gusto na ibalik bilang head coach ng Onyx ID. Pag-uusapan natin yan sa araw na ito. Pero bago nga natin ito pag-usapan, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano pa bang hinihintay mo? Tara! Ngayon nga kapatid ay usap-usapan itong muling kampyonato ng Onyx PH kapatid na kung saan sobrang solido nga ng kanilang ipinakita sa pagkakataon na ito. At kung ating ang titignan kapatid, sobrang ganda pa rin talaga ng momentum at chemistry ng Onyx PH. Partida pa nga, napakalakas nitong Onyx ID kapatid, pero hindi umubra ang mga ito sa score na 4-0. Diyan pa lamang ay may kita talaga natin na sobrang threat pa rin ng Onyx PH para dito sa susunod na season. At kung magtutuloy-tuloy yung ganyang performance, baka mahirapan nga ang mga kupunan na tapatan ang lakas ng Onyx PH ngayon. Kumbaga, ang season nga na ito kapatid ay prime ng Onyx PH. At kung titingnan din natin, ganyan naman talaga ang ganda dito nga sa mga PH teams. Dahil patunay lamang ito kapatid na hindi lamang iisang kupunan ang madalas nga na naghahari dito sa Pinas. Minsan nang naghahari itong kupunan ng Falcons AP Bren. Naghahari na rin itong kupunan ng TLPH na dating Echo. Nandyan din itong Blacklist International at ngayon nga kapatid, araw naman at taon naman ito ng Onyx PH. Kumbaga kapatid, wala nga tayong iisang kupunan na doon lang tayo nakafocus at nakakakuha ng kampyonato. Kahit anong kupunan talaga kapatid ay kayang-kayang kumuha ng kampyonato dito nga sa Pinas. Kumbaga, yan talaga yung nagiging problema ng ibang region. At kung titingnan din natin kapatid, napaka-solid ng mga kupunan sa susunod na season na talaga nga namang aabangan natin. Syempre kapatid, ang susunod na season nga yung may mga bagong roster. Dito nga yan sa MPL. Yan na rin yung pinakamalaking pagbabago ng mga kupunan sa MPL kapatid. Sa mga nakalipas na season, yung mga players nga yung nagbabago-bago. Pero yung sa susunod na season nga kapatid, may mga kupunan na rin na nagbago. Wala na nga ang Blacklist at RSGPH at pumasok na nga ng tuluyan itong Team Falcons at Twisted Minds. Syempre, malaking pagbabago nga yan. At kung magtutuloy-tuloy nga yung mga pagbabago na ganyan kapatid, syempre hindi naman din kaagad makakakuha ng kampyonato yan. Mag-a-adjust ang karamihan sa kupunan sa susunod na season. At yung mga kupunan nga kapatid na hindi nagbago ng kanilang main 5, sila nga yung magi-stay dito nga sa pinakarurok ng tagumpay sa MPL. Isa na nga rito ang Onyx PH na wala namang nabago. Nandito rin itong Team Falcons na sila pa rin. Pero ang nabago sa kanila ay yung coach. Kaya ang nabago lamang sa kanila yung kanilang ang drafting pattern, which is yun din ang tumalo sa kanila nung nakaraan dito nga sa ESL. Kaya nga hindi umabot sa susunod na rounds ng playoffs ito ngang Team Falcons. Kaya naman nang dahil nga dyan kapatid, talaga nga namang mahirapan ang bawat kupunan na tapatan nga itong Onyx PH
Team Falcons at isama na rin natin kapatid ito ngang Aurora dahil sila pa rin ang magkakasama sa susunod na season. Samantalang ang ilang kuponan nga dito sa MPL PH kapatid ay talagang malalaki nga yung mga changes sa kanilang kuponan. The more na marami silang pinalitan, the more na malaki din ang kailangan nilang i-google para nga sa kanilang adjustment para yan dito sa susunod na season. At mabalik nga tayo dito sa kampyonato ng Onyx PH dahil alam nyo ba kapatid, ang trophy ay mapupunta na naman yan dito nga sa Indo. Yan na lang yung sinasabi ngayon ng mga Indo fans at inaasar pa nga yung mga PH fans kapatid na kahit tayo daw ang nakakuha ng kampyonato, sa kanila pa rin daw ang tropeyo. Tulad nga ng paulit-ulit kong sinasabi kapatid na ang karangalan kahit sino ay hindi nga yan kayang kunin, pero ang tropeyo hindi sa kanila na. Pero tayo ang binansagang kampyon dito nga sa ESL na minsan na ring pinagarian itong ang Indo. Umaasa kasi itong mga Indo fans kapatid na magtutuloy-tuloy nga itong Onyx ID sa kanilang momentum at makakuha nga ng kampyonato dito sa ESL. Pero ang nangyari ayun, winalis lamang itong kuponan ng Onyx ID. Yan daw, di umano ang mangyayari sa Onyx ID kapag si Coach Adi nga ang nag-coach sa kanila. Dahil alam naman natin na itong ang si Coach Sheb ay naging president na nga yan ng Onyx Management na kung saan marami na namang mga Indo fans ang nagkasabi na di umano dapat na daw ibalik itong ang si Coach Sheb bilang head coach ng Onyx ID. O di kaya'y may mga kumakalat nga na rumor ngayon kapatid na di umano ito raw si Coach Daki ang magiging head coach ng Onyx ID next season. Pero rumor pa lamang yan. Ngunit kamakailan din ay lumipad na nga itong si Coach Daki patungo dito sa Indo. Nag-story pa kasi itong ang si Coach Daki at dito nga natin nakita ang kanyang pinost na ticket na pupunta na nga siya dito nga sa Indonesia. Sa kasulukuyan nasa Indo na nga itong si Coach Daki pero wala pang ang usap-usapan kung anong kuponan ang kanyang malilipatan. Pero isa lang ang sigurado, nag-Indo na nga itong si Coach Daki para sa susunod na season. Aabangan na lamang natin kapatid kung saan nga ba talagang kuponan mapupunta itong ang si Coach Daki. Tilay wala na naman talagang makakapigil sa mga Pinoy na kunin ang mga kampyonato sa mga international tournament ng MLBB. Kahit anong gawin nitong ang Indo kapatid at ng ibang region sa mga tournament na kanilang ang inoorganisa, Pinas pa rin talaga ang makakakuha ng kampyonato. Alam naman natin na nung nakaraan ay nagkaroon nga ng issue patungkol dito sa di umanong naging pointing system para nga dito kung sino ang papasok sa playoffs na kung saan ang kuponan ng Aurora nga kapatid ay nakapuntos ng 3-2, RRQ Hoshi na 2-3 at Falcon Esports na 2-3. Pero ang nangyari, kulelat pa itong ang kuponan ng Aurora. Ang rason kung bakit ganyan ay dahil tinalo nga ng RRQ Hoshi itong ang Aurora. Ganon din ang sinapit ng Aurora dito nga sa Falcon Esports. Kaya naman nang dahil nga dyan kapatid, tunay na gagawin talaga ng ibang region ang lahat para lamang hindi natin makuha ang kampyonato. Pero kahit anong gawin nila, kayang-kaya pa rin talaga natin kunin yan dahil ganoon nga kalalakas ang mga PH players natin at mga PH teams natin dito nga yan sa MPL. At sa ngayon nga kapatid, hindi mo na rin masasabi na dapat pang dumaan ng mga PH teams sa lower bracket para lamang makakuha ng kampyonato dahil ever since sa mga nakalipas na international tour na, palagi na lamang ang ginagawa nga ng mga PH team ay nanggagaling nga sila dito sa lower bracket hanggang umabot nga sa grand
finals at doon babawian ng tumalo sa kanila at kukunin natin ang kampyonato. Pero ibang eksena ang ginagawa nitong koponan ng Onyx PH kapatid, dahil nanggagaling nga sila dito sa lower bracket at dito nga sila nagtutuloy-tuloy kumuha ng kampyonato. Ganyan ka-solid ang ating mga pambato. So kapatid, ano ang reaksyon mo sa video na ito? I-comment mo sa baba. Maraming salamat.